Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga mahal na kababayan at mga kaibigan natin dyan, pati yung mga kapatid natin dyan sa Iglesia ni Cristo. Marami na po ang nababasa natin na paninira sa internet, sa mga nangyayari sa gobyerno, lalo na nung makulong si kapatid na Marcolita na pagbintangan, na ayun nga, plunder daw ikinasok pa sa kanya, pero at the end, finally, plead not guilty rin ang kapatid na Marcolita, di ba? Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa, mga mahal na kababayan, mga kapatid, dahil ang internet, social media talaga diyan mo talaga pag dinibdib mo ang mga nakalagay diyan, ng mga nagpo-post diyan, lalo na yung mga mapanira sa iglesia, ng mga sinasabing iglesia daw ni Kulto, ni Manalo. Huwag na natin silang patulan. Ano na yan kung sa atin pa matanda ng Iglesia ni Cristo, 112 years na ang Iglesia ni Cristo. Simula pa lang inuusig na binabato, 'di ba? Inuusig binabato, pero nagtagumpay ba? Wala. Kaya nakakatawa itong mga sumisira sa Iglesia ni Cristo. Gabi sila makatawa, gabi sila makapinta sa Iglesia ni Cristo. Pero habang pinapanood ko ng mga binabato sa Iglesia ni Cristo, ako ang natatawa sa kanila. 'Di ba? Sila yung nakakatawa. Bakit? Sabi ko, medyo talagang hindi pa siguro gising ito sa katotohanan ng Iglesia ni Cristo. Kahit anong sira niyan, kahit anong pag-uusig dyan, tatawanan ka lang. Sabi ko nga, habang tumatawa yung nag-uusig, tinatawanan ko rin eh. Lalo yung isa na gabi makatawa, ay, akala mo, hindi pustiso ang ngipin. Pustiso ang ngipin, pero gabi makatawa. Diba? Grabe mang lait. Pustiso naman ang ngipin. Diba? Nakakatawa. Diba? Huwag natin silang patulan. Kung may halimbawa may kapatid na nanghihina, pumunta kayo sa mga manggagawa. At kung may mga katanungan kayo, nababasa kayo sa internet, magtanong kayo sa mga manggagawa, mga ministro tungkol doon. Silang makakasagot. Huwag tayong maniwala dun sa internet na hindi naman dapat, kasi karamihan sa mga nasa internet fake news, diba? Fake news karamihan diyan. Paninira lahat. Kaya huwag natin silang papatulan. Ipanalangin na lang natin na sana matapos na itong makuha natin yung inaasam natin na transparency, at saka yung sinasabi na yung hustisya, na yung mga ninakawan ay sana makamit nila yung hustisya. At sa mga nagnakaw na mga buaya sa gobyerno, sana makulong din sila. Ma-pinpoint na yung mastermind, yung pinaka malaking crocodile, buaya, alligator. Sila yung nakakatawa. Bagaman ipinipilit nila na ang kapatid ng Marcolita nagnakaw raw. Wala namang napatunayan. Diba? Nakakatawa. So, magpakatatag tayo, mga mahal na kababayan, mga mahal na kapatid, magpakatatag tayo. Marami ding mga kapatid natin, kababayan natin, umahanga pa sa Iglesia ni Cristo dahil sa lahat ng reliyon, Iglesia lang ni Cristo ang may buses. Diba? Naaalarma sila kapag kumikilos ang Iglesia ni Cristo. Naaalarma sila. Diba? Ganun yun. Natatakot sila. Yun ang totoo. Natatakot sila. So, may isang matanda pa nga nagsabi na, pantayan ang Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin sa atin pa, kalabanin raw. Diba? Supilin din. Tapos ang iba, inihambing pa, katulad ng yung kay Buloy, hulihin daw. Ipapatigil, ipapasara ang Iglesia ni Cristo. Hindi yun mangyayari. Walang mangyayaring ganun. Nakalagay kasi yan sa Biblia Pinagpauna na yan. Uusigin kayo ng sanlibutan, pero kailanman hindi matatalikod ang Iglesia ni Cristo. Ito na kasi ang ikatlong pulutong Wala nang pagtalikod na mangyayari. Wala nang paghina. Aalalayan tayo ng Diyos ng kanang kamay ng kanyang katuwiran. Yan ang nakatala sa Biblia. At kailanman hindi yan bibiguin ng Diyos. Kaya good luck na lang sa mga bashers natin dyan, sa mga makuusig dyan. Good luck na lang sa inyo. At God bless na rin. Baka magbagong isip nyo, umanib na rin kayo sa iglesia. Magsuri kayo. Ganun lang yun.